Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng ating makakasama sa gabing ito. Tayo ay patuloy na mag-aaral sa ating daily devotion. At atin pong ipagpapatuloy ang ating gawain. Ito po ay, ngayon po ay 2026 and 9 days to go. Ano date ba ngayon? January 3, so 6 days na lang po ay 4 na taon na ang ating daily devotion. Kasi nag-start tayo ay January 9, 2022. Ayan, so ngayon pong gabi, o sa pagpasok nitong 2026, ay may mga makakasama akong magdi-discuss dito sa ating daily online devotion, particularly tuwing Sabado ng hapon. Tinitry natin yung mga kasama natin ditong kabataan na mag-discuss para mawala yung kanilang hiya sa pagharap sa camera kasi later on magiging mga celebrity ang mga ito eh. Ayan, so ngayon pong gabi ang magdi-discuss sa atin ay si Princess, isa sa mga tagapanguna natin dito sa mga bata at sa mga umaawit. So bigay ko po sa kay Princess ang camera. Ayan. Wait lang. Wait lang, Mr. Magandang gabi po sa lahat. Yan. Magandang gabi po, Pastor Edgar. Pastor Edgar. Ay, ayan. Tayo, kasama nga po namin dito yung mga yung music team, tapos si Pastor Dom. Yan. Tayo po ngayon ay nasa Isaiah 56 at syempre po bilang pagbubukas, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na binigay niyo upang kami makapag-aral ng inyong mga salita. Panginoon, bigyan niyo nawa kami ng karunungan sa pag-aaralan namin ito. Panginoon, kayo ang maitaas sa gabing ito at ang bawat aking sabihin ay kayo lamang ang parangalan at sa inyo lamang magmumula. Kayo na pong bahala, Panginoon, sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Isaiah 56, ang lahat ng bansa ay mapapasama sa bayan ng Diyos. Dahil po tayo di daw po siya. Sorry po. Ayan, dahil po tayo ay nasa pagbubukas ng Kabanata 56, buksan natin ito sa pamamagitan ng introduction. Ayan. Ang Isaiah 56 ay nagbibigay ng mensahe ng radikal o bukas na kaisipan hingil sa pag-asa ng mga bumalik buhat sa pagkakatapon sa Babylonia. So, alam naman po natin yung nangyari sa Israelita sa mga nakaraan nating pag-aaral. Yan. Inihahambing dito ang paghatol na magdadala ng pangkalahatang kaligtasan buhat sa Diyos. Nananawagan sa mga makapangyarihan na nagpapanatili ng katarungan, katuwiran at ng sabat para sa pagtangkilik sa lahat ng uri ng tao. Kabilang mga mababang tao sa lipunan o mga dayuhan. Isa sa panawagan sa kabanatang ito ang pagharap ng permanenteng lugar sa bahay ng Diyos. Ibig sabihin na yung pagkakaroon ng totoo at seryosong relasyon sa Diyos, ipinapakita ang kahalagahan ng panalangin sa Diyos upang maipaunawa ng Diyos ang kanyang layunin sa mga tao at bilang tugon ay makatupad ng tao sa mandato ng Diyos. Yan. Then, ito rin ay nagsisilbing panimula sa huling bahagi ng aklat ni Isaiah. Ang mga kabanata 56 to 66 na humihimok sa agarang matuwid na pamumuhay bilang tanda ng pananampalataya sa nalalapit na kaligtasan buwat sa Diyos. Kahit na para sa mga hindi kabilang sa kasaysayan. Yun. Then, mga pangunahing tema at konteksto, pagsasama ng mga iba't ibang uri at level ng tao. Malinaw na tinatanggap ng Diyos sa mga dayuhan, mga hintil, at mga tao o grupong hindi kabilang sa lipi ng Israel. So nagkakaroon na po dito pinapakita dito yung pagkakaroon na ng pagkakaisa-isa ng bawat tao. Gaya ng mga Israelita, pinangakuan sila ng isang pangmatagalang lugar o bahagi at
pangalan sa loob ng templo ng Diyos. Sa pisikal na anyo, ang mga hintil ay hindi pinayagang sumama sa mga Hudyo sa pagsamba sa templo. Sa panahon ng Luma at Bagong Tipan, may tinatawag na Court of the Gentiles na matatagpuan sa labas ng templo, outermost place, na nagsisilbing lugar para sa mga hintil. Ito ay hinaharangan ng isang uri ng dingding na tinatawag na soreg. May warning signs na makikita sa dingding upang hindi makapasok ang mga hintil sa lugar na panambahan ng mga Hudyo. Kamatayan ng parusa ng mga hintil na papasok sa banal na lugar panambahan ng mga Hudyo. Sa Gawa 21:28-30, inakusahan si Apostol Pablo na nagpasok ng isang hintil at siya ay dinumog ng mga tao. Yan. Sa talatang 7-8, ang kabanatang ito ay pinahayagang propesiya ng pagtutol ng Panginoon na magkaroon ng paghihiwalay sa mga Hudyo at hintil. So dito ay makikita natin kung paano magkakaroon na ng pareho karapatan ng mga hintil parehong karapatan ng mga hintil gaya ng mga Israelita. Ang bahay ng Diyos ay muling binibigyang kahulugan bilang isang bahay panalanginan para sa lahat ng mga bansa. Pagpapahiwatig ng bukas na paanyaya sa mga tao mula sa bawat pinagmulan, hindi lamang sa Israel. At ito rin ay nagpapakita ng isang matuwid na pamumuhay. Binibigyang diin ng sipin ng kaligtasan ay hindi isang lisensya para sa pagiging kampante. Hinihingi nito ang aktibong pagsunod sa katarungan at paggawa ng katuwiran, pagtataguyod ng sabat at pagpili ng mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Kahit ang mga patay, lalo na ang mga ipinatapon, ay hindi nalilimutan dahil ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ay nagsisiguro ng kapayapaan at pagsasama-sama, pagkakaisa. Ayan. Dito ay pagsasama ng mga Hudyo at bating o yunok. Binanggit din dito sa kabanatang ito ang mga bating o yunoko, sila ay mga lahi na nasa pagitan ng hintil at Hudyo, intermediate race between Jews and Gentile. Gaya ng mga Samaritano, hindi sila purong Hudyo o purong hintil. Tinatawag ding proselyte, Jews sa panahon ng Lumang Tipan, gaya ng mga hintil. Hindi sila maaaring sumamba sa templo na para sa mga Hudyo. Sa halip sila ay sasamba sa Court of the Gentiles. Sa kabuuan, binabali ng Isaiah 56 sa mga hadlang na etniko at panlipunan na tumutukoy sa isang hinaharap kung saan ang bayan ng Diyos ay lalawak at magsasama-sama ang lahat ng kanyang pinili, Hudyo man o hintil, o mga dayuhan. Ayun, yun po ang laman ng chapter 56 na ating pag-aaralan ngayon. Tayo po ngayon ay dadako sa verse 1 ng chapter 56. Ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, panatilihin ang katarungan at gawin ang tama, sapagkat ang pagliligtas ko ay hindi na magtatagal, at ang aking tagumpay ay mahahayag na. Yan. Ito ay nagpapakita na isang pananatili ng katarungan at gumawa ng mayroong katuwiran. Mababasa natin ang salitang panatilihin ng katarungan at gumawa ng katuwiran sapagkat ang kaligtasan ay malapit nang dumating at ang katuwiran ay mahahayag. Ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, ito ay direktang pagpapahayag ni Yahweh ng kanyang katuwiran at naisin para sa mga taong sumusunod sa kanya. Ang isang tao na may totoong pagkakilala sa Panginoon na may sapat na talino at pananampalataya ay makikinig at susunod sa salita at mga tagubilan ng Panginoon. Ipapatupad niya sa kanyang buhay ang makatarungan at katuwiran na naayon sa salita ng Panginoon. Dito ay nababasa rin natin ang pananatilihin ang katurungan at gumawa ng katuwiran. Nagbibigay diin sa pangangailangan ng katarungan at katuwiran na itinatag ni Yahweh. Ang mga pangunahing prinsipyo ng pananampalataya at pagsunod na hindi nagbabago, ito ang nagsisilbing pundasyon ng pananampalataya. Makikita natin dito na sa simula pa lang ay binigay na ng Diyos sa tao ang kanyang mga prinsipyo at pundasyon sa buhay.
Ang kombinasyon ng katarungan at katuwiran ay isang paulit-ulit na tema sa aklat na Isaiah, na which is napag-aaralan naman natin dun sa mga nakaraan nating napag-aralan. Ang katarungan at katuwiran ay magkaugnay. Ang katarungan ay kinabibilangan ng pagdadala ng mga tao sa isang tamang relasyon kay Yahweh. Hindi tayo magkakaroon ng isang relasyon sa Panginoon kung hindi tayo makaturungan at katuwiran. Tandaan natin na ang Panginoon ay makatuwiran. So, dapat tayo din ay maging makatuwiran at makatarungan. Yan. Sa isang at ang mga tamang relasyong ito ay nagbubunga ng matuwid na buhay. Ang batas ni Yahweh ay nagbibigay ng tiyak na gabay patungkol sa pakatarungang pag-uugali. Kinakailangan nito ang mga saksi na maging tapat at walang kinikilingan. Kinakailangan nito ang espesyal na konsiderasyon para sa mga balo, ulila at iba pang mahihinang tao. So dapat bilang isang mananampalataya, pantay yung tingin natin sa bawat isa. Habang ang Israel ay palaging natutukso na tukuyin ang paglilingkod nito kay Yahweh sa pamamagitan ng pagganap ng mga tungkuling pangkultura o ritual na sakripisyo, patuloy na ipinapaalala sa kanila ng mga propeta na ang katarungan ay isang pangunahing tungkulin ng komunidad ng pananampalataya. Sapagkat ang aking kaligtasan ay malapit ng dumating at ang aking katuwiran ay mahahayag. Ang pagbibigay din dito ay hindi sa pagpapanatili ng katarungan at paggawa ng katuwiran upang ang kaligtasan at pagpapahayag ay dumating. Sa halip, pinapahayag ni Yahweh na ang kaligtasan at pagpapalaya ay malapit na, pagpapatunay na mangyayari ang lahat na sinabi at tagubilin ng Diyos. Kailangan ni sa buhay ng Israel ang katarungan at katuwiran upang maging handa ito tumanggap ng kaligtasan pagdating nito. Sa bagong tipan, si Juan Bautista ay nagbibigay ng katulad na panawagan. Magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na, at uulitin ni Jesus ang panuwagang iyon. Nakikita natin dito ang isang panuwagan na tayo ay kumilos. Ito ay isang banal na utos na mamuhay ng makatarungan at matuwid habang ang kaligtasan ng Diyos ay papalapit. Nais ng Panginoon na sa anumang sitwasyon tayo ay mamuhay na nasa tama at may katarungan. Ito rin ay nagpapahayag na isang propesiya ng kaligtasan para sa mga Israelita na sumisimbolo rin sa ating kaligtasan. Ito ay una para sa mga Israelita tulad ng pagbabalik mula sa pagkakatapon nila na napag-aralan natin sa verse 13 kahapon, na ang dating lugmok, mga dating walang laman ay magkakaroon ng isang laman at muling ibabangon ng Panginoong Diyos. At sa paraang ito rin ay makikita sa paraang prophetic para sa pagdating ng Mesiyas o ng Panginoong Jesus. Gaya na ipinapahayag din sa bagong tipan, na ipinapakita na ang bawat na mayroong kaligtasan. Bilang isang mananampalataya, ipinapakita din ng talatang ito na mamuhay tayo ng may katapatan, kabutihan, iniiwasan ang kasalanan at may pagtitiwala sa Diyos. Ayun. Yun lang po. Yun lang po. Pastor. Tapos na. Ayan, pasensya na po. Hindi ako sanay. Hindi ka sanay. Kaya para masanay. Ayun. Kasi na nag-protest na lang. Nawa po ay nauunawaan ng lahat ang ating napag-aralan ngayon sa Isaiah 56 verse 1. Ang dala lang naman ito ay mayroong pangako ang Panginoon na kaligtasan sa bawat isa at magtiwala tayo sa Kanya at mamuhay tayo ng mayroong katarungan at ginagawa ang tama. Yan lang naman po, tayo po ay manalangin bilang pagsasara ng ating gawain ngayong araw na ito. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na binigay niyo, sa oportunidad na binigay niyo sa akin upang may pahayag ang iyong salita. Panginoon, naunawaan ng lahat ang
aming mga napag-aralan ngayon, lalo-lalo na po ako. Panginoon, tinataas ko po ang lahat, ang kaparangalan sa inyo, at ang kaunawaan na natanim sa bawat isa. Panginoon, kayo na po ang ipinagkakatiwalaan namin na po namin sa inyo lahat sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. May nervous ko yan. Okay lang yan. So, ayan po. Sana ay may kayong natutunan, at kung meron po kayong mga katanungan sa ating pinag-aralan, Isaiah chapter 56 verse 1. Panimula pa lang po iyon ng kabanata. Maiksing kabanata lang po ito. I think 12 verses lamang ito, pero napakalawak ng nais na ituro sa atin. So atin po itong isa-isahin, at sa mga susunod na araw ay makakakita po kayo at makakarinig ng iba't ibang tagapagturo, dahil sinasanay natin ang lahat ng miyembro ng Touching Lives na maging kabahagi ng pagtuturo. Yan po yung legacy yan ng Touching Lives, para po sa kaalaman ng lahat. Hindi po tayo papayag na pastor lamang ang magtuturo. Hindi ko alam sa ibang Reformed Church, pero dito po sa Touching Lives, ako po personally hindi po ako papayag na ako lang yung magtuturo o ako lang yung matututo. Ang gusto ko, at alam po ito'y kalooban ng Panginoon, lahat ng miyembro, kahit bata, kahit matanda, babae o lalaki, ay matutong magturo, magkaroon ng confidence na humarap sa camera, at magkaroon ng boldness, no? Kasi may mga pagsasalay naman tayong ginagawa. Ayan po. Hindi naman po ibig sabihin na pag nagturo ang babae ay inaari natin silang pastora. Yan po ang hindi mangyayari dito sa Touching Lives. Binibigyan lang natin sila ng opportunity, dahil naniniwala tayo na later on, pwede rin silang gamitin ng Panginoon sa mga ganitong ministry. So, ayan po. Kung kayo po ay merong mga katanungan o hindi mga naunawaan sa naging pagtuturo o pag-discuss, kaya po ng sinasabi ko lagi, pwede na po kayong magtanong at mag-send ng message. Okay, so salamat pong muli sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po sa lahat. Bye-bye. Bilis ko daw magsalita. Kasi ninervous ka eh. Hindi nga pa Hindi, ganun lang magsalita pag gusto ko natapusin. No, para hindi Ayun.